Amen. Palapakan po natin ang Panginoon muli. Okay. So, welcome din sa akin kasi last week wala ako. So, first of all, bago pa tayo mag-start, nasa po tayo sa dako ng panambahan natin, which we hear the Word of God. But before that, nais ko rin magpakilala sa mga hindi pa nakakilala sa akin o dun sa mga bagong dating. Ako pala si Kuya Mark. Ano ba sabihin ko? Taga day by day. Pwede ka sabihin kanlunga, pwede ka sabihin pag-ibig. But then, since last week, hindi po ako kasama ninyong manambahan dahil doon kami sa kabila. Dahil nga po ang aking may bahay ay, may pangalawa na. Medyo may, they're expecting a baby. So, kaya kami lumipat. So, praise God. And salamat din sa bawat isa na namin. And we are hearing a message of God today. Actually, napakaganda nung kung naano niyo yung last song natin. Ang title niya is With All I Am. And it's very related dun sa mensahe na ating maririnig sa hapong ito. And hopefully, is dalhin natin yung maririnig natin sa ating buhay. Hindi na bago sa atin yung itong salitang ito, discipleship or disciple. O baka assuming lang ako. Alam nga ba natin? Narinig niyo na ba yung salitang discipleship? Or, amen? Amen po ba? Amen. Okay. So, sa church, sa Bible, madalas natin ito marinig sa mga pag-aaral in even Bible studies. Naririnig natin yung mga salitang ito. Madalas din itong theme ng mga kanta, no? Mga messages, mga sermons, mga pag-aaral. We heard the word discipleship, disciple. Subalit, bakit marami pa rin Kristiyano na nagiging problema ay nawawala dun sa turo ng Panginoon? At bakit pa rin problem na marami pa rin Kristiyano na tumatalikod sa Kanya? Ang iba naman ay abala dun sa personal na gawain na nakakalimutan na nila yung pagiging disipulo nila. Meron naman din, abala nga sa kingdom, pero nakakalimutan naman yung king. Alam niyo naman ibig sabihin doon, di ba? So, may mga problems na nag-uugat sa salita na discipleship. Tila nawawala, tila nalilimutan. Kaya sa hapong ito, ating pagbubulay-bulayin ito. Masalimuot yung mga problema, mga suliranin na kinakarap ng isang Kristiyano. Hindi ba, kung naalala nyo, nung tinanggap si Lord, di ba ang dali? Inihayag mo lang na siya yung Panginoon tagapagligtas mo, okay na. Pero, yung kasunod noon ay mahirap. Actually, even the Lord, nagsabi na siya na papasinin natin yung ating krus, di ba? Sa pagsunod natin sa Kanya. Mahirap yung Kanyang maging alagad, para ng tug of war eh. Hinihila ka, kanan, kabila, sa kanan mo, sa kaliwa, na yung isa mo parang hinihila ka ng sarili mong desire, yung isa naman, tinutukso ka naman ng kaaway. So, ang hirap tumayo doon sa gitna at labanan yung mga pwersang yon. At sino kaya rito na handang mag-alay ng kanyang buhay para sa Panginoon? Pwede bang magtaas ng kamay yung handang mag-alay ng buhay sa Panginoon? Eh kung ngayon na. Amen. Ano, may dumating dyan na no? Tapos kaya, kunin na tayo, no? Sabi, Lord, wag muna. May family pa ako. May pinapakain pa ako. May pinapaaral pa, lahat na, di ba? So may mga personal concerns na pumitigil sa isang Kristiyano na lumago. Sa hapong ito, tatalakayin natin yung mensahe ng Panginoon ukol sa discipleship na may pinamagatang discipleship, a commitment to Christ. So, meron po. Wala dito sa tingin. Okay. So, ang title po na ating mensahe is discipleship, a commitment to Christ. Siguro, title pa lang, alam niyo na kung saan pupunta yung message na to, di ba? So, pero, titingnan natin yung tatlong keywords nung title na ito. Una, and even itong keywords na ito is the point ng message natin. Una is Christ. And pangalawa is commitment. Pangatlo, discipleship. Titingnan natin sa isa
yung mga salitang ito, and let's see, yung application nito sa ating buhay. Samahan po ninyo akong pagbulay-bulayan ang message nito at nawa maging pagkain spiritual natin na pagsasaluhan natin sa ating ito. Tayo yung manalangin. Amen, hallelujah. Salamat po Lord sa hapong ito at sa araw nito, sa mga nandaang araw, and even for the years, the months na naami pong naranasan, Panginoon. And most especially nung nakilala namin kayo, Panginoon. Salamat po for keeping us, Panginoon, in your hands. And tunay nga po, when we started committing to you, patuloy niyong hinawakan ang aming buhay. And up to now, Lord, nasa piling po ninyo kami. Salamat po, Panginoon, sa mga oras nito that you will speak to us, Lord God. And nawa nga po, maging bukas sa aming mga puso sa pagdinig sa inyong mga salita. Kayo po ang siyang mamuna at maging tutungan lamang po ako, Panginoon. At kayo ang siyang maitaas. Mangusap kayo sa bawat isa. And we ask your Holy Spirit to speak to us so that we can understand, Panginoon, ang mga maririnig namin sa hapon ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, to fulfill, Panginoon, yung mga mensahe namin maririnig at maitaas kayo sa aming kalabing namin. Maraming salamat po for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Discipleship, a commitment to Christ. So, ang key verse natin dito is very familiar sa lahat. Hindi naman inibago ang bawat isa. Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Okay. This is our key verse. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Ito ang tinatawag na Great Commission. Okay, for info, no? Kung marinig niyo Great Commission, ito yung mga verses na ito. Isa ito sa mga huling bilin ng Panginoon bago siya lumisan physically at pumunta dun sa langit. Isa rin itong utos sa kanyang mga alagad na humayo at gawing alagad ng Panginoon ang lahat. Dito makikita natin na ang lahat ng bansa, lahat ng lahi, tao, ay tinatawag ng Panginoon na pumailalim sa kanyang pamumuno. At itong dahilan kung bakit may tinatawag tayo na evangelism. Sa church, isang ministry ito. And actually, sa isang church is one of the most important ministry is evangelism. Kasi nandito pa tayo sa mundo. Ito yung isa sa mga yung atang sa simbahan, yung humayo. Sa mga mananampalataya, wala na ang pader kung saan nahati ang tao sa kulay ng kanyang balat. Wala na, may maputi, may maitim, meron namang middle lang, no? Kundi ang lahat nasa iisang pinuno, nasa isang tagapagligtas. At ito yung sa Great Commission. Ngayon ay titingnan natin yung mga sinabi ng Panginoon sa verses na ito. So, tingnan natin muli ang Matthew chapter 28, verse 18. Yung keyword natin, first is, naalala niyo yung keyword natin? Number 1 is Christ. Okay. Okay, tatlong keywords, no? Christ, then commitment, and going to discipleship. So, tingnan natin yung relationship ng tatlong yan. No? So, keyword 1 is Christ. Sabi sa Matthew 28, verse 18, ulitin ko po, "Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me." Ang unang ito ng discipleship ay kung makilala natin kung sino yung ating sinusundan. Di ba ba? Sino ka ba susundin mo kung hindi mo naman kilala? Di ba? Mahirap naman syempre na sundin yung isang tao o something na pinapaniwalaan natin kung hindi naman natin alam yung background o yung pinapaniwalaan natin, yung pinanggalingan ng pinanampalatayanan natin o yung kakayahan niya. No? Kayo po ba, pag masakit ang ngipin nyo, magpapatingin sa isang engineer, baka gawing bakal yung ngipin nyo. Okay? So, tinitingnan natin kung sino nga ba yung ating sinusundan. Ngayon, ang tanong natin sa puntong ito is, kilala ba natin si Kristo? Gaano ba natin kilala si Jesus? Baka naman isipin man natin, apelido ni Jesus is Christ, no? Well, hindi niya apelido yung Christ, no? Pero it's one way na malaman natin, bakit nga ba Christ, di ba? So siguro magandang pag-aralan yan separately. But the challenge ng puntong ito is how
Christ. Sa Matthew chapter 28, verse 18, sa verse nito, nagpakilala ang Panginoon that all authority in heaven and on earth has been given to me. This means that He is the eternal King. Siya yung magpasawalang hanggan na hari. Ibig sabihin din ito na siya ay nagtagumpay. He conquered over death. Siya ay muling nabuhay. And this is our faith. Ito yung pananampalataya natin that is unique sa atin, no? Siya namatay, muling nabuhay para sa atin. And He was victorious. He is a conqueror. Nangangaluhog. Ibig sabihin din ito na siya ang may kakayahan sa lahat ng bagay. He has authority over all and in all. So, kung ano man yung sitwasyon na ating pinagdaraanan, naroon siya. Alam niyo yun. Kung nasaan man tayo, alam man niya yun. At kung tayo man ay nagtatago kung saan, alam din niya yun. Walang nalilingid sa Kanya because all authority has been given to Him. Marami pang aspeto ang Panginoon na pwede nating pag-aralan at makita sa Bible. Ngunit the point is, mahalagang malaman na tinanggap natin si Kristo na patuloy siyang kilalanin. Paano? Marami pag-aaral na pwede natin gawin para makilala siya. Paano yung... Natanong niyo na ba yung Trinity? Yung doktrina ng Trinity? O kaya pag may nagtanong sa inyo po ba itong masasagot? Bakit naging Diyos si Jesus? Bakit kinailangan siya ay panganak na isang birhen? So itong mga malalalim na katanungang ito ukol sa pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus, ito po ba'y ating masasagot? Minsan, maganda na maging critical din tayo na bakit nga ba hindi lamang basta tanggap ng tanggap. Dahil kung minsan ito'y masagot natin, lalong lumalakas ang ating pananampalataya. Tingnan din natin yung Mateo chapter 7, verse 24 to 27. Ito yung the wise and foolish builders. Basahin ko po, no? Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Ito po yung parabola ng ating Panginoon, no? The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Nakatayo sa isang bato, no? Kung ikaw ba naman magtatayo sa isang, yung pundasyon mo is bato, kahit anong dumaan doon, nakatayo pa rin. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Tayo na ba ng bahay sa buhangin? Dito, no? Pero ilalim pa rin nun, bato pa rin, no? Kung ano, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell a great crash. So, ang pala pinatutong ko lang dito, na bato, ay ating Panginoon. Diba? At yung bahay na sinasabi dito, yun yung buhay natin. Saan nakapundasyon yung bahay natin, which is our life. Kung hindi natin kilala yung ating sinusundan, para tayo nagtayo ng bahay sa buhanginan. Pero kung sa bato, matibay yung ating bahay. Although the context of the parable refers to who we follow, kasi it's between Jesus Christ and others naman di ba? Because Jesus Christ here is referred as the rock, this also applies kung gaano natin kakilala yung ating pundasyon. Halimbawa, bago magdesisyon yung isang engineer na magtayo ng building sa isang lugar, di ba, may mga soil test pa yan, yung mga geologic test pa yung lupa bago mag-decide na magtayo doon. O kaya, dinedesign nila kung anong pundasyon yung pwedeng gamitin. Di ba, halimbawa sa Maynila, di ba alam, before yung Maynila, swamplands yan dati, hindi naman talaga bato ang ilalim yan. Kaya, hindi pwedeng basta-basta lang magtayo ng bahay doon. So, how much more sa buhay natin? Kung bahay rin lang, pinag-aaralan bago mo itayo.